Kuya Anthony, gano'ng kadalas ka magpatubig dito sa Kalamasi mo ngayon, Tag-Araw? Minsan talagang kuwan, ilang araw lang pagitan? Isang linggo, minsan lapang isang linggo, talagang tumutubig ka ulit. Di ba? Eh yung mga kapitbahay mo ba dito, ano ang lagay niya sa pagpapatubig din nila? Ganun din. Kaya nga yung dito sa yung nasa taas ko na yun, minsan nauubos ng tubig, no? Kakapatubig? Di ba nag-aalaga ng bulaklak dati yun? Malalaki na. Medyo maganda na. Baka ano na yun, siguro gasaresa na siguro Kuya Anthony yun eh. Ng gaholin eh. May gaholin na. Kasi nadili nga sa tubig. Oo. Wala sila makuha ng tubig. Ayun, natuyo. Pasosondan nila tayong yung talagang dito pagka nataan mo nga lang ngayon na alang talagang alam yung hindi lang sabay-sabay kaya ano. Ito katutubig lang yan, tuyo na naman ano. Kaya nga lalo na yung may bunga na kalamansi, kailangan talaga tubig talaga. Huwag mong kukunin na yung 5 araw, kailangan tubigin uli ano. Malalaglag siguro. Ayan. Mga ka-agri, dito tayo ngayon sa Kalamansian ng isa nating kliyente dito sa San Antonio, Nueva Ecija, na kaibigan natin yan, si Kuya Dan, yung nasa Switzerland. Ito yung meron siya dito na 1/2 hectare na kalamansian. Ito yung dati nating dinala ng mga panghulip o yung mga pang-replace doon sa mga lumang punla o lumang tanim niya na nabansot. Ito magaganda na mga ka-agri. Maberte na Yun yung kanyang tao dito ngayon, yung handler niya sa kalamansi. Siya yung nag-aalaga, si Kuya Anthony. Ito na yung status ng kalamansi ni Kuya Dan, mga ka-agri. Yan medyo yung iba hanggang bewang na yan ni Kuya Anthony, yung iba hanggang hita. Tsaka medyo malago na din. Pansin nyo, Laguna. Nagtanim pa si Kuya Anthony dito ng kamatis, ano Kuya Anthony? Kamatis at saka sili. Taiwan. Taiwan yung tanim mo. Ito yung intercrop nila. Ayan dito sa gitna mga ka-agri. Ganda ng ito, inayos na rin nila yung daan tubig na to. Ito, ganda Ganda ng daan tubig. Pinararo nila to para yung pagpapatubig, meron harang sa gilid dito. Ito mga nasa 0.5 meters sa kabila, 0.5 meters din sa kabilang gilid. Kaya yan, yung lapad na yan, 1 meter yan. Mahigit pa nga eh. Ano kaya Anthony? Mahigit 1 metro pa nga yung Ito. Maluwag na maluwag. Pero ganyan talaga magandang sukat ng daan tubig. Pangaraniwan talaga, ganyan talaga kaya? Yung laglag nung kalamansi. Oo, yun pa. Maganda pa yung distance ng kalamansi na to eh. Ganda ng distance na ito mga ka-agri. Parang labong. Nakakalabong Hindi rin maganda yung sobrang masinsin. Hindi, nahihirapan yung mamitas pag lalo na yung medyo matataas na. Yun, yung katulad na yung kay Anthony, yung sa dulo mo na yun doon. Masikip na. Malapit ang 3 metro yun eh. Yung sukat nun? Kaya napaka mahirap yung pitas. Lalo yung hagdan niya yun. Yun nga. Hindi makasuot yung hagdan nila Mahirap isuot yung hagdan. Ito si Kuya Anthony mga ka-agri. Dito lang ang bahay niyan sa malapit. May court lang. Sa may court lang na yun, yung nagbabasketball. Medyo madilim-dilim ako dito. Kaya ito, matututukan talaga ni Kuya Anthony to kasi nga napakalapit lang sa kanya. Libangan na lang niya magpatubig dito. Ito nga, may bagong tanim na nga siya na kamatis dito. Kamatis tsaka siling Taiwan nga daw mga ka-agri. Taiwan. Hindi pa nga natatanim yung ring konete. Yung gawin na to Kada pinatutubigan ko muna bago para makabuhay ba siya. Ito, yari na pala yung bakod mo kaya dito. Itatali yung ilalim din Yung ilalim pagka ako tsaka ako sa asikasuhin. Para hindi makalusot yung kambing Pero wala naman yung kambing dito, tinatali ko na. Tinali na. Kasi may tanim na akong halaman niya yun. Maano yan. Masisira yan. Tapos napabili ko nagkuhan ako ng flexible. Hindi pala naka-recta pala yung kanya. Ibang yung makina niya sa medipol natin dito. Pala ako makinig masyado yung
Hindi ko naman ba napansin na mayroon na palang tumatagas na kaya pala ako malakas ka ako sa diesel. Na diesel. May Ngayon, tumatagas. naapon ko, pinarekta ko na lang na ganyan. Oo. Pero ayos naman. Pangkaraniwan sa mga may patubig ng palay, ganito na ginagawa ngayon eh. Malaki na tangke talaga eh. Pang matindihan na kasi yan eh. Pang magdamagan. Ito mga ka-agree yung kanilang source ng patubig dito, deep well. Ilang beses ka ba nag-aabono ngayon dito, Kuya Anthony? Sa Kalamansi? Talagang medyo Madalas. Diba? Kasi yung pag-aabono kasi mga ka-agree, yan ang susi din sa Kalamansi na maaga kang mag-aani. Kailangan talaga papakainin mo ng abono. Di baling konti-konti lang, basta madalas. halos kada Sinasabuy-sabuyan mo. kahit konti-konti lang, iba yung may kinakain. Oo, iba talaga. Mabilis talaga yan. Nung 2 bolto yung binili ko. Kaya konti na lang natitira. Ganun nga. Yan ang sikreto talaga kay Anthony. Yung madalas ka mag-abono. Kahit konti-konti lang. Konti lang, basta kada tubig. Tama si kaya Anthony, mga ka-agree, kada tubig pa siya. Kada 5 days siya nag-aabono yan. Pero konti lang naman. Konti lang, may makain lang siya. Yun ang sikreto kasi para mabilis kang mag-ani sa Kalamansi. Kita nyo naman yung mga resulta, mga ka-agree. Marami siyang mga bago na sanga. Tingnan nyo. Ito, maraming bagong usbong na sanga. Yan, mga berding mura. Kasi nga, alaga ito sa abono. Yan. Yan yung mga bagong sanga na yan. Yan na yung magpapalago, mga ka-agree. Alagang-alaga ito ni Kuya Anthony. Ito yung tao ni Kuya Dan. Kaya ako, mga ka-agree, mga Kalamansi, hindi ako masyadong dito. Hindi ako stress kala Kuya Anthony kasi marunong itong tao ni Kuya Dan. Alam niya yung mga techniques. Magkakamukha kami ng mga technique ng pag-aalaga. Kaya swerte rin si Kuya Dan na nakakuha sila ng mga tao na marunong sa Kalamansi. Hindi na sila ma-stress. Kasi alam na pong mag-alaga. Unang-una, malapit pa po dito yung bahay niya. Kaya kumbaga, libangan niya talaga dito na magtrabaho dito. Natututukan talaga.